Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ayan mga kababayan, si President Bongbong Marcos nga po ay umattend ng 44th and 45th ASEAN Summits. Bali dito po yan sa may Latsavong Wanda Vista Vientiane Hotel sa may Lao. Ayan. So, si PBBM nga po ay nagtungo doon para po pag-usapan. Bali, ASEAN Summit to mga kababayan, no? Bali, yung meeting na nga po na yun will provide the opportunity para mai-address yung challenges such as geopolitical tensions, climate change na nararanasan po talaga natin. Hindi lang ng Pilipinas, lahat po yan ng bansa sa mundo nararanasan itong climate change and shared prosperity. Through cooperation and respect for international law, we can chart a path forward that benefit not just one nation but all of us. So kahapon po nagtungo si President Bongbong Marcos, kahapon po si BBM umalis, no? At dito nga po sila nagpunta sa Maylao. Bali, ASEAN Summit po ang pinuntahan ni PBBM. Baka kasi may magsabi na naman na pa-travel-travel. Ay, si Marcos Jr. gagala na naman. Ay, si Marcos Jr. mag-tuturis na naman. Kung ano-ano kasi yung paninira na ginagawa nitong mga kritiko ni PBBM. Hindi nila alam mga kababayan. Itong pag-attend ni PBBM ng mga meetings, mga ASEAN Summit, napakalaking maitutulong po nito. Hindi lang sa syempre kay President, kasi si BBM once na pumunta yan or umattend yan ng ASEAN Summit or meetings abroad at interact po sa mga foreign leaders, bit-bit niya, hindi lang sarili niya, hindi lang pamilya niya, bit-bit niya po yung buong Pilipinas, 'di ba? Grabe niya nga i-build up yung Pilipinas pag uma-attend yan ng mga ASEAN Summit, mga meetings kasama ng mga foreign leaders Kasi mga kababayan, kaya nga grabe yung investment na pumapasok sa Pilipinas. O sasabihin na naman ng iba dyan, puro pledges lang yan. Mga kababayan, yung mga pledges from before na mga travel ni PBBM, yung mga ASEAN Summit niya, most of it po nag-turn into investment na talaga. Kung matatandaan nyo, nakapag-content tayo recently lang, yung pledge po last time, nung March, if I'm not mistaken, ng Australia na bansa, nitong last month lang po to, September, yun nga po, yung factory na itatayo, first ever factory na battery, yung lithium iron phosphate, first ever factory na yung pledge po na yun, yung investment po na yun, makikita na natin. So yung factory na yun, ilang empleyado, nasa 2,500 employees or nasa 2,500 ang Pilipino na magkakaroon ng trabaho. And ang kinaganda pa dun, tayo na mismo yung magpo-produce. So yan mga kababayan, isang patunay lang yan na yung mga ina-attendan ni PBBM na meeting, mga Asian Summit, nagbubunga na po. Kumbaga nakikita na natin yung mga pledges ng mga foreign leaders, yung mga investors. Nakikita na natin na, ayan na isa sa katuparan na. Hindi na nila pwedeng sabihin suntok sa buwan yan. Hindi na nila masasabing malabo pa sa sikat ng araw yan. Kasi ito na po, unti-unti na yung mga mga programa, yung mga infrastructure na galing sa pledges, makikita na natin. 'Di ba? So, ito po yung mga ilang litrato dito nga sa pag-attend ni President Bongbong Marcos sa may ASEAN Summit po, no? Ito po yung mga ilang litrato ni PBBM, ni First Lady Lisa, at saka ng mga foreign leaders dito po sa may Vietnam. Ayan. So yan, over
the past 2 years, our discussion have led to significant progress in the partnership. Ayan po yung mga pictures niyan. Between the Philippines and Vietnam, both of our nations are on parallel paths of economic transformation. And I'm confident that our healthy collaboration and competition will continue to benefit our people. I look forward to building on this momentum and exploring new ways to collaborate for the benefit of both our nations. And syempre mga kababayan, si PBBM pag nagpunta yan sa mga Asian Summit, hindi niyan makakalimutan yung ating mga kababayan Pilipino. So, nagpumunta po si PBBM at FLDSA para ma-meet po ang Filipino community diyan sa Maylao. So, ayan po yung mga ilang litrato no ng pag-meet and greet ni PBBM at FLDSA sa ating mga kababayan Pilipino. So after po niyan, si PBBM nagtungo naman po dito sa may National Convention Center, Vientiane, Lao. Ayan. Opening of the 44th and 45th ASEAN Summits, a moment to reflect on our shared journey and the path ahead in a world constant changes. It's our unity that gives us strength, nations standing shoulder to shoulder, facing challenges together and building a future worthy of the next generation. I'm honored to stand with my fellow leaders as we work towards a more resilient, more inclusive Asian. So ayan mga kababayan, ilan po yan sa mga kaganapan. Kasama po ang iba't ibang mga leader dito sa ASEAN Lao. Ayan mga kababayan, tandaan po natin na ang tagumpay ni President Bongbong Marcos, hindi lang tagumpay niya yan tagumpay din po yan ng ating bansa at syempre tayong mga Pilipino. Kasi sabi ko nga po, si PBBM, umaalis yan ng bansa, umaattend ng ASEAN Summit, ng mga meetings, bit-bit niya po ang Pilipinas. Kung paano niya i-build up yung Philippines sa mga foreign investor na nakakausap niya. Kaya marami nagtitiwala at nag-i-invest sa kanya. So mga kababayan, banggitin ko lang. 'Di ba since si PBBM nga nasa ibang bansa para umattend ng ASEAN Summit, 'di ba usually may caretaker po ng Pilipinas. And before, si Sara Duterte ang nagiging caretaker since siya yung Vice President. Mga kababayan, ilang beses din niyang ginawang caretaker si Sara kahit na tinatraidor siya or alam mo yun, inaatake siya ng nakatalikod, no? Pero ito mga kababayan, nababasa niyo ba? BP Sara, di tinalagang caretaker ng Pinas habang nasa Lao si PBBM. Hindi po itinalaga, ha? Baka ma-misinterpret nyo. So, yan. Hindi kasama si Sara Duterte sa magiging caretaker ng Pilipinas habang nasa Lao si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo ng 44th and 45th ASEAN Summit and related summit. Wala na bang tiwala si PBBM kay Sara? Well, I think yes. Kasi majority ng Pilipino wala na rin tiwala sa kanya. 'Di ba? Ayan, sa katunayan, sinabi ni Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez na ang mga tatayong caretaker ng bansa ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, at Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Si Bersamin ang tatayong chairman ng Committee of Caretakers. Ayan, it is an executive committee chaired by ES with Secretaries of Justice and Agrarian Reform as members. And yan po yung sabi ni Acting Secretary Cesar Chavez. Matatanda ang isa si BP Sara sa mga tumatayong caretaker ng bansa kapag wala ang Pangulo at nasa state official at working visit ito sa ibang bansa. So yan mga kababayan, nakita nyo naman, wala na bang tiwala si President Bongbong Marcos kay Sara Duterte? Syempre ba naman, saan ka ba makakakita ng BP
na bumabagyo pero pumunta ng ibang bansa. Saan ka makakakita ang BP? May budget hearing pero andun nagsiswimming, nagpa-party-party. Tapos hindi a-attend dun sa budget hearing. Tapos pag ito lang yung nakuhang budget, dahil syempre hindi niya nga maipagtanggol yung budget niya eh. Hindi niya ma-explain ng maayos eh. 'Di ba? Tapos mag-expect ka pa. Eh, 'di ba sabi nga ni Sarah, okay lang daw zero yung budget niya. Buti nga hindi pa siniro mga kababayan. So yan mga kababayan, antabayanan po natin kung ano pa yung mga magaganap dito nga po sa pag-attend ni PBBM ng 44th and 45th ASEAN Summit sa Maylao. So yan mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat.